Tuwing nagta-travel ako, eto na yung lagi kong ginagawa. Parang ito na yung pinaka-nakasanayan ko. Masarap din naman bumiyahe ng may kasama, pero minsan, pag malayo yung pupuntahan mo, mas masarap mag-travel mag-isa. Alas 3 ng hapon ako umalis ng Bukidnon, tapos bumili ako sa convenience store ng kakainin ko na sa hapunan para hindi na ako bababa ng bus. Saka nasarapan ako dito sa beef caldereta nila, kaya eto na yung lagi kong tinitake out. More than 12 hours yung biyahe ko, kaya kailangan kong kumain ng marami kasi pag puyat ka, talagang magugutom ka. From Bukidnon, sumakay ako ng bus papunta ng Cagayan de Oro. So from Cagayan de Oro, sumakay ako ng bus ulit padiretso na ng Surigao. 5 oras yung biyahe ko galing ng Bukidnon pa Cagayan de Oro at 5 oras ulit papunta dito sa Surigao. Medyo na-delayed pa kami ng 1 oras kasi nag-stop pa kami sa Butuan ng mga 1 oras. Dating ko sa bus terminal ng Surigao, sumakay ako ng Bao-Bao papunta dito sa Pantalan. So dito ako sasakay ng papunta na ng Dinagat Island. Dito ako binaba ni Kuya kasi dito din dadaong at dito din kami sasakay papunta doon sa Dinagat Island. Pero dahil nga sobrang gutom ko na, ito mainit-init pa ako yung buena mano, kaya umorder muna ako dito ng wala talaga akong tulog sa buong biyahe, parang idlip-idlip lang, kaya masakit yung ulo ko, kailangan kong bumawi ng kain. Buti na lang dito pagdating ko may mga karinderya dito sa tapat, kaya umorder na ako at kailangan kong bumawi ng lakas. Ito yung in-order ko, sabaw ng isda, tapos ampalaya. Pagdating dito, ramdam ko na yung init kasi nga dagat, tapos dun kasi sa Bukidnon, medyo malamig kasi doon. Bago kami sumakay, kailangan mag-fill up ka muna dito, magsulat ka ng pangalan. Dito bibigyan ka naman nila ng resibo. Ang babayaran mo ay 240 pesos. So umalis kami ng Surigao mga mag-aalas 8 ng umaga. Ay, gana itong bumiyan yung nabiyan. Ay. Salamat ka, Aya. Buri ka na inyo na. Di ako muli lang. Salamat, Yara. Thank you, ya. Pwede na ka din May kuwan doon. First time kong pumunta dito sa Dinagat Island, so ang napansin ko talaga dito is yung mga tao dito, hindi sila abusado. Ewan ko lang sa experience ng iba, pero sa akin kasi, ganun yung napansin ko. Hindi sila katulad nung iba na pag pumunta ka, alam nila na bagong salta ka or turista ka, talagang sisingilin ka nila ng mahal or tataasan nila yung presyo dun sa regular. Hindi ka rin naman magugutom dito as long as may pera ka. May mga naglalako sa loob mismo nung motor. May mga nagtitinda ng taho, mani, may Jollibee pa nga. So, hindi ka talaga magugutom. Siyempre, i-check mo na ng mga Coast Guard kung nasa tamang load ba yung mga passengers. At isa sa napansin ko pa is sa ibang mga pantalan na napuntahan ko, pag yung mga tao is may mga nagtitinda sa gilid, sobrang dumi. As in, lahat ng mga waste nila, tinatapon nila sa gilid ng dagat. Dito, malinis siya. So, ayan, nakikita nyo naman, hindi siya inabuso at hindi rin irresponsible yung malinis mga tao. Yung dagat, maayos yung kapaligiran, tsaka yung mga tao dito, responsable sila sa mga basura nila. Finally, dumating na kami sa Dinagat Island. Eto na yung pinakapantalan nila. So, mga 1 oras mahigit din bago kami nakarating. Hindi ganun kalaki yung Dinagat Island. At wala din mga convenience store na malalaki dito at yung mga malalaking fast food. So, kung pupunta ka dito, maghahanap ka ng mga Jollibee, McDo, wala yun dito. Nandun yun sa Surigao. Pero marami ditong magagandang hotel. Ako na mismo nagsasabi sa inyo. Fine dining restaurant, marami. Dito sa labas, inaantay na ako nung pinsan ko. Doon ako mag-i-stay sa kanila. Anong best? Dinagat Island. Ay, ano, yung doon, Ruben, nga, barangay. Pagkato to sa barangay ko, may dunya hili. Ay, tika magpate. Natuman na ginang dunya. Dunya na ko. Dunya hili. May dunya hili. May barangay hili, may dunya hili. Hiling basta-basta. Oh, pwede sa kayo, amigo.
Amo na ang Don Ruben. Kasi adre kami kapakain. Okay. Barangay doon. Atong gidungguan na amo kayo. Atong barangay lang nila. Ang lungsod, amo to ang atong gidungguan yun. Lungsod na rin. Ano yung barangay doon? Ay, talaga yun. Sundado man, sir. Welcome! Welcome home. Ari naging sa ay. Pagdating ko sa kanila, kumain lang ako. Tapos nagpahinga ng mga 2 oras at naligo. Tapos syempre dahil nga excited siya, di ba? Diretso kami ng dagat. Walang pahipahinga, no? I-charge pati ang steak? Hindi, oy, ang makali ba? Cellphone kami. Para hindi na pala naubo. Sarap. Balik na. Tignan nyo naman yung entrance fee dito. 10 pesos lang. Dito yan sa may San Jose Sunset Bay. So kung gusto nyo lang naman na mag-swimming, mag-relax, or hindi naman kayo masayalan sa talagang beach, so pwede na kayo dito. 10 piso lang naman, etong diba? Pinsan ko na to, eto talaga, matagal niya na akong pinapupunta dito kasi gusto niya akong i-tour dito sa Dinagat Island. Kasi nga, island siya, so kahit saan ka pumunta dito, may dagat. Tapos ayan, tamang kwentuhan lang kami ng mga buhay-buhay, walang kasawaang kwentuhan. Tapos nung mga bandang 5:00, nag-swimming na ako. Video na. Ha? Ano na? Sa dalom gid.